Okay, so sa ngayon babalik ulit tayo sa ating Facebook Live. Okay, so last time nung nakaraan tayo ay na-discuss natin ang tungkol sa gospel. Na-discuss natin ang tungkol sa mabuting balita. Okay, yung gospel, ibig sabihin ng gospel ay good news. Okay, or mabuting balita sa Tagalog. So, we also discuss kung ano ang tinatawag na gospel. So, hello sa iyo dyan. Okay, so good afternoon. Last time, ulitin ko na na-discuss natin yung tungkol sa gospel. Kung ano yung gospel, yun ay based sa Word of God, based sa Bible. And na-discuss din natin last time. Okay, so kung hindi nyo pa napanood yung lesson natin ng lesson number 2 about sa gospel, pwede nyo lang scroll sa aking timeline. Okay, so na-discuss din natin ang different perverted gospels, yung mga baluktot na gospel na sinasabi nila. And so I also talk about a little bit about sa application ng gospel. So na-discuss ko din yung paunti-unti yung application ng gospel, pero yun ay short lang, kaunti lang. And so today, sa ating lesson number 3, ating i-discuss further kung ano ba talaga yung application nitong gospel sa atin at kung paano ito nakatulong. And i-discuss din natin ang mga examples ng mga tao, lahi ng mga tao, or example ng mga tao na nag-obey ng gospel na ito. Okay, so kukuha tayo ng mga verses at saka mga stories sa Bible na nagpapatunay na ang gospel ay ginawa nila or sinunod nila or inobey nila. Okay, but before that, dito muna tayo sa application of gospel. Okay, so but then balikan na natin kaunti na ang gospel ay ibig sabihin niyan ay ang good news. Yun ay nakasulat sa 2 Corinthians. Okay, so balikan natin, tingnan natin, check lang natin saglit. Okay, so ang gospel. Okay, so nakasulat yun sa 1 Corinthians. Okay. So 1 Corinthians, nakasulat yun sa 1 Corinthians chapter 15 verse 1 to 4. Ang story diyan ay patungkol sa kamatayan ni Jesus hanggang siya ay nilibing at after ng 3 days siya ay nabuhay muli. Okay, so yun yung tinatawag nating gospel. So ang death about kay Jesus Christ, ang burial about kay Jesus Christ, and yung resurrection about kay Jesus Christ. So ngayon, ating i-discuss kung ano yung aplikasyon na yon ng death, burial, and resurrection ni Jesus Christ sa ating buhay at kung paano natin ito sundin. Okay, so yung tanong natin, kung paano natin sundin itong mabuting balita. Okay, so sabi ng Romans chapter 6 verse 1 to 4. Okay, so ang gospel yun ay makita natin sa 1 Corinthians. 1 Corinthians chapter 15 verse 1 to 4, yung sinabi ko kanina. At ang implikasyon or ang aplikasyon nito ay makikita natin sa Romans chapter 6 verse 1 to 4. Okay, so babasahin ko sa Tagalog. Sabi niya sa verse 1, ano nga ang ating sasabihin? Magpapatuloy baga tayo sa pagkakasala upang ang biyaya ay makapanagana? Okay? Sa verse 2, huwag nawang mangyari. So sabi niya sa verse 1 pa lang, so sabi niya magpapatuloy baga tayo sa pagkasala upang ang biyaya ay makapanagana. Okay? So sa verse 2, ito yung sagot niya, huwag nawang mangyari. Okay, mangyari. Tayong mga patay na sa pagkakasala, paano nga tayo mabuhay pa riyan? So, ibig sabihin kung sino daw yung tao na namatay na sa kasalanan ay, ang tanong dito, paano daw tayo ay mabuhay pa riyan? Okay, so, patuloy natin sa verse 3. O hindi baga ninyo nalalaman na tayong lahat na nabautismuhan kay Kristo Jesus ay nangabautismuhan sa kanyang kamatayan? Sa verse 4, tayo nga'y nangalibing nakalakip niya sa pamamagitan ng pagbautismo sa kamatayan, na kung paanong si Kristo ay nabuhay, na maguli,
sa mga patay sa pamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, ay gayon din naman tayo makalakad sa panibagong buhay. So, paano natin nasabi na ito yung aplikasyon? Okay, so ulitin lang natin, balikan lang natin kaunti kung anong tinatawag na gospel. So, ang gospel, sabi natin kanina at nung nakaraan, ito yung tungkol sa death, okay, death of Jesus Christ, yung burial ni Jesus Christ, at tungkol sa resurrection of Jesus Christ. So, paano natin ito nasabi na ito yung aplikasyon niya? Okay? So, sa ating scripture na sa Romans chapter 6 verse 1 to 4, sabi niya dito, ang aplikasyon nito, okay, so ang aplikasyon nito ay, syempre kung si Jesus ay namatay, so syempre kapag we are talking about death, syempre patay yun. So, ganun din dito sa ating aplikasyon sa Romans chapter 6 na kailangan din natin na maging patay sa ating mga kasalanan. Okay, so mangyayari lang yun. Siyempre, ang isang taong patay, siyempre hindi na siya nabubuhay roon, hindi na siya naglalakad. Siyempre, ang aplikasyon nito sa ating buhay, kailangan din nating mamatay sa ating kasalanan. Yun ay ang tinatawag natin na repentance or ang pagsisisi. So kapag tayo pala ay nagrepent or nagsisisi, hindi na dapat tayo mamuhay pa sa kasalanan. Okay, so siyempre magbagong buhay na tayo. Kung anong kasalanan ginagawa natin noon, so kailangan na magbagong buhay na tayo. Okay, iwasan na natin yun. At maaari, huwag na natin gawin yun. Pangalawa, kung si Jesus Christ ay inilibing, doon sa story natin na binasa nung nakaraan sa 1 Corinthians chapter 15, so tayo din daw ay, kung tayo daw ay nabautismuhan kay Kristo Jesus, sabi dito sa Biblia, ay nabautismuhan din tayo sa kanyang kamatayan. So kung naranasan natin at masundin natin ng pagpabautismo sa pangalan ni Jesus, so ibig sabihin pala nun ay, yun pala yung aplikasyon ng mabuting balita na si Jesus ay inilibing. Okay, so sa verse 4, sabi niya, kung si Jesus pala ay nabuhay muli, kaya alam natin sa story, kahit sino siguro, halos karamihan sa atin ay nakakaalam pagdating sa story na tungkol sa pagkamatay ni Jesus, pagkalibing, at saka sa pagkabuhay muli. So alam natin yung storya doon, at kung si Jesus ay nabuhay muli, sabi niya sa scripture, paano natin i-apply yun sa ating buhay? Sabi niya dito, kailangan daw natin na mamuhay ng bagong pamumuhay. So kung ano tayo kasama noon, gaano tayo kasinungaling noon, so kung gusto natin na magkaroon ng panibagong buhay, so kailangan natin magbago. Okay, but then, mahirap magbago. Okay, napakahirap magbago. And yun ay nangangailangan ng intervention ng Panginoon para unti-unti niyang baguhin yung ating buhay. Sabi niya sa Acts chapter 2 verse 38, ito yung ating another scripture na nagpapakita ng application ng gospel. Sabi niya sa Acts chapter 2 verse 38, at sinabi sa kanila ni Pedro, mangagsisi kayo. Okay, so ito yung sinasabi natin kanina na kung si Jesus ay namatay, kailangan din natin na mamatay sa ating kasalanan. So anong tinatawag na mamatay sa ating kasalanan? Sabi niya dito sa Acts chapter 2 verse 38, yun pala ay ang pagsisisi or ang tinatawag natin sa English na repentance. Okay, at mga bautismuhan ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo. Okay, so kung si Jesus ay inilibing, so kailangan din natin na mabautismuhan sa kanyang pangalan. Okay, so para bakit kailangan natin mabautismuhan sa pangalan ni Jesus? Okay, syempre, sabi niya dito sa Acts chapter 2 verse 38, pwede niyo ma-check sa inyong mga Biblia. Sabi niya, okay, ulitin ko pagbasa, at mga bautismuhan ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapapatawad ng inyong mga kasalanan. So, ang pagpabaptize, okay, ang papabautismo pala natin sa pangalan ni Jesus, yun pala yung magpapatawad sa ating kasalanan. Okay, so sabi ng Biblia. At tatanggapin na ninyo ang kuloob ng Espiritu Santo. Okay, so nasabi natin ito yung kanyang aplikasyon ng tinatawag na gospel or ang mabuting balita. Okay, ang una, okay, so kung si Jesus, okay, number 1, kung si Jesus ay namatay, so kailangan din natin mamatay sa kasalanan. Ang tawag diyan ay ang pagsisisi or repentance. At kung si Jesus naman
ay nabautismuhan, kung si Jesus ay inilibing, so kailangan din natin na mabautismuhan sa kanyang pangalan. And kung si Jesus ay nabuhay muli, kailangan natin na magkaroon ng bagong buhay or mamuhay ng bago. So magagawa lang natin yun na magkaroon tayo ng panibagong buhay kung tayo ay mayroon ng banal na espiritu. Sabi ko kanina, napakahirap na magkaroon ng bagong buhay. Hirap na baguhin yung ating sarili. At kung sa totoo lang, kung tayo lang, hindi natin kaya baguhin yung ating sarili. Dahil tayo ay carnal, tayo ay tao lamang. Okay? So mahirapan tayo na baguhin yung ating sarili. Pero kung natanggap natin ang kaloob ng Espiritu Santo, so yun yung tutulong sa atin para magbago ang ating sarili. So, ibig sabihin, ang sagot sa ating tanong kung paano natin sundin ang mabuting balita, 3 bagay. Simple. Una, kailangan lang nating magsisi. Okay? Kailangan nating pagsisihan ng ating kasalanan. And ang tinatawag na pagsisisi, yun ay ang hindi na tayo mamuhay sa kasalanan. Okay, so next time, siguro sa lesson 4 or sa lesson 5, atin i-discuss further kung ano ang tinatawag na repentance. Okay, so sa lesson 5 or sa lesson 4, depende. So, diyan natin i-discuss ang tinatawag na repentance. Okay, so i-discuss natin yan kung anong repentance, anong ibig sabihin. Pero ang repentance, okay, bilang ano lang, paunting ideya lang, ang repentance ito ay ang pagsisisi natin. So, hindi dapat na kapag tayo ay nagrepent, tayo nagsisisi na, yun ibig sabihin nun na hindi na dapat tayo mamuhay sa kasalanan. Pangalawa, okay, pangalawang aplikasyon ng gospel sa ating buhay ay ang pagpabautismo sa pangalan ni Jesus. So, ang pagpabautismo sa pangalan ni Jesus, ito ay napakahalaga sapagkat ito yung tanging paraan para mapatawad ang ating kasalanan. Okay, so kung hindi tayo makapagsunod nito, kung hindi natin sundin ito, kung hindi natin ito i-apply sa ating buhay, kahit anong pagsisisi pang gagawin natin, so walang mangyayari. Okay, so kailangan na mahugasan or mapatawad ng Panginoon yung ating mga kasalanan sa pamamagitan ng pagpabautismo sa kanyang pangalan. And number 3, kailangan natin na mamuhay ng panibagong buhay. So, mangyayari lang yan kung tayo ay makatanggap ng banal na espiritu. Okay, so, yun ay napakahalaga para sa ating kaligtasan. Lalong-lalo na sa ngayon, sa ating panahon. Okay, so, sa balita, I think naka 49 na ata yung nakapositive sa kumakalat na virus ngayon ng sakit. So, palala ng palala yung mundo at ako'y naniniwala na palapit ng palapit dumating yung Panginoon. Kaya pinagsisikapan ko itong i-discuss para baka sakaling makatulong sa inyong spiritual ng buhay kung inyong paniniwalaan at inyong sundin. So ayun, so yun yung 3 aplikasyon ng ating gospel. So kung ito ay totoo, maaring may mga katanungan sa inyong isipan. So kung ito ay totoo or kung hindi, okay? So but kung totoo ito, sino na kaya ang mga nakasunod nito? Okay, maaari ito din ang inyong tanong. Okay, so kung tunay nga yung sinasabi ko, yung sinishare ko mula pa nung nakaraan, so sino na nga ba? Okay, ito yung pangalawa nating tanong. Sino na nga ba ang mga nakasunod ng mabuting balita na nakasulat sa Biblia? Okay, so may inilista kong 4. Okay, 4 na instances, 4 na story na makikita natin sa Bible na nagpapatunay na sinunod nila ang mabuting balita or ang gospel. In-apply nila sa kanilang buhay. Una, syempre ang mga Hudyo. Okay, ang mga Hudyo, sila yung mga Israelites. Okay, so mga Israelites. So sila talaga ang una na sa aking listahan. Okay, so maaring may magsasabi na ang sinasabi mong yan, sir, ang sinasabi mo yan ay para lang yan sa mga Hudyo, para lang yan sa mga Israelites. Mamaya, tingnan natin na iba pang mga example kung tunay nga ba ng sabi ng iba
Ang Acts 2:38 daw, yung repentance, baptism in Jesus name, at saka receiving of the Holy Ghost ay para lang daw yun sa mga Israelites. Okay, so mamaya tingnan natin mga example natin para mapatunayan natin na ito din ay kailangan natin i-apply sa ating sarili. Okay, so let's go first sa una na example kung sino mga ba ang mga nakasunod na ng mabuting balita na nakasulat sa Biblia. Okay, ang una, number 1, ang mga Hudyo, mga Israelites. Okay, ang story makita natin sa Acts chapter 2. Kung may mga Bible kayo, pwede nyo ma-check. Acts chapter 2 verse 1, sabi niya dito, when the day of Pentecost had fully come, they were all with one accord in one place. And suddenly, there came a sound from heaven as a rushing mighty wind, and it filled the whole house where they were sitting. Verse 3, and there appeared to them divided tongues as of fire, and one sat upon each of them. And they were all filled with the Holy Spirit and began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. Okay, so ito yung ating mga patunay na ang mga Hudyo or mga Israelites ay nakaranas na sundin ang mabuting balita or ang gospel. So sabi niya dito sa Day of Pentecost daw, okay, during sa Day of Pentecost, nandun yung sabi niya dito, na-describe dito sa verse 2, suddenly there came a sound from heaven as a rushing mighty wind. Okay, so may rushing mighty wind and it filled the whole house. Okay, so ang buong bahay daw ay parang napuno ng rushing mighty wind na ito kung saan yung mga Israelites nandoon. And there appeared to them divided tongues as of fire. So mayroong parang tongue na fire daw and one sat upon each of them. So sa bawat isa sa kanila ay parang nakapatong doon yung tongue shape na fire. And they were all filled, okay? And they were all filled with the Spirit and began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. So, nang na-filled sila, napunan sila ng banal na Espiritu, napuspos sila ng banal na Espiritu. So, sabi niya dito sa ating binasa na scripture sa Acts chapter 2, is they began to speak with other tongues. So, nagsalita sila sa iba't ibang lingwahe na, syempre, ang Spirit of God yung nagpo-control. Hindi yung pinag-aralan nila, okay, or sinanay nila ang kanilang sarili. And jump tayo sa verse 41. Okay, Acts chapter 2 verse 41. Jump tayo sa 41. Sabi niya, then those who gladly received His word were baptized. And that day, about 3,000 souls were added to them. So sa day of Pentecost, okay, so sabi niya dito, sa verse 41, is may nabaptize. Okay? At hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi lang 20, hindi lang hundreds. But here, it was recorded na yung nabaptize during that day, okay, were 3,000 souls. Alain mo yun, 3,000. Okay, so they decided after na napakinggan nila itong preaching ni Peter. Anong preaching ni Peter? Anong binahagi ni Peter? Ang binahagi dyan ni Peter sa Day of Pentecost, sa Acts chapter 2, verse 38. Makita natin dyan yung preaching ni Peter sa Acts chapter 2, verse 38 about repentance, water baptism in Jesus' name, at saka receiving of the Holy Ghost. Sabi niya, and those who gladly receive. Okay, so masiyain sila na tinanggap ang word na yon, ang salitang yung kanila narinig sa preaching ni Apostle Peter. And because of that, tinanggap nila ang word, then they were baptized. So they were baptized. So for almost that they above, okay, so about 3,000 souls. Verse 42, and they continued steadfastly in apostles' doctrine and fellowship, and in breaking of bread and in prayers. So ang listahan kung sino yung mga sumunod nitong mabuting balita ay walang iba kundi ang mga Hudyo. Okay? The story, the instance was happened during the day of Pentecost. Okay? So, hindi lang ito ang mga nakarecord sa Bible, but ito lang yung nilista ko.
Hindi lang ito ang mga scripture natin, may iba pang mga scripture na yung mga Hudyo, ang mga Israelites ay nakapagsunod or sinunod nila ang mabuting balita. But ito lang nilista ko dahil naka-record talaga dito kung ilan sila. Okay, for about 3,000 of them na tinanggap nilang salita na pinipreach ni Apostle Peter, and they were baptized in the name of Jesus. Okay, so number 1, mga Hudyo. Okay, sununod nila. Pangalawa, okay, alam natin ang mga Hudyo, sila yung mga Israelites. Pangalawa na mga grupo ng mga tao na sumunod sa gospel or sa mabuting balita na naka-record sa Bible is ang mga Samaritans. Okay, so ang mga Samaritans ay sinunod din nila or in-apply din nila sa kanilang buhay ang gospel na pinag-preach sa kanila or binantala sa kanila. Yung ating story, yung ating proof ay makikita natin sa Acts chapter 8. Okay, kung may mga Bible kayo, pwede nyo ulit matingnan sa Acts chapter 8 verse 12 to 17. Okay, so dyan sa instances na yan, sa scripture na ito, makikita natin na ang mga Samaritan ay nakasunod or na-apply din nila sa kanilang buhay ang gospel or mabuting balita. Basahin ko sa verse 12. But when they believe, Philip, as he preached the things, okay, so ang ating preacher dito ay si Philip, preached the things concerning the kingdom of God and the name of Jesus Christ, both men and women were baptized. Okay, so makita natin dito sa unang verse pala natin binasa is, sabi niya, but when they believe Philip, as he preached the things concerning the kingdom of God and the name of Jesus Christ, both men and women were baptized. Okay, so babae at lalaki, they believed the gospel, they believed the preaching of Philip, and they were baptized. So verse 13, then Simon himself who believed, and when he was baptized, he continued with Philip and was amazed seeing the miracles and signs which were done. Verse 14, now when the apostles who were at Jerusalem heard that Samaria had received the word of God, they sent Peter and John to them. Okay, so nang malaman nila, marinig nila na tinanggap na ng mga Samaria, ng mga taga-Samaria. So ang mga taga-Samaria, they are Samaritans. Okay, so info lang about sa mga Samaritans. Ang mga Samaritans ay ng grupo ng mga tao na mga half-blooded Jews. They are half-blooded Israelites. Okay, so they are called Samaritans. But this gospel na itinuro ni Philip sa kanila ay kanilang pinaniniwalaan at tinanggap nila kahit sila ay mga Samaritans, and they were baptized. So walang pili dito, Hudyo ka man or Samaritan, naka-record sa Biblia na they obey. Okay, sinunod nila yung gospel at in-apply nila sa kanilang buhay. Okay, so pagpatuloy natin sa pagbasa. And when they had come down, prayed for them that they might receive the Holy Spirit. For us, yet he had fallen upon none of them. They had only been baptized in the name of the Lord Jesus. Okay, so they were baptized in the name of the Lord Jesus. Then they laid hands on them and they received the Holy Ghost. So yung gospel, yung application ng gospel about sa repentance o pagsisisi, about sa pagpabautismo sa pangalan ni Jesus at ang pagtanggap ng banal na Espiritu or ang Holy Ghost ay nangyari din or na-apply din sa buhay ng mga taga-Samaritans. Sabi niya dito, habang nagpipreach Philip, ay may mga nabaptize, mga babae at saka mga kalalakihan doon. And nang marinig doon ito ng mga taga-Jerusalem, so pinadala nila doon si Peter at si John, and sila ay nabautismuhan sa pangalan ni Jesus. Nang nilayan sila, nang pinag-pray over sila, so natanggap nila yung banal na Espiritu. In short, so ang mga Samaritans, ang mga half-blooded Jews, they also obeyed the gospel. Okay, so kung may mga magsasabi, kung sasabihin nila sa atin na hindi
yung Acts 2:38 ay para lang yan sa mga Israelites. Okay, so we are wrong. Tayo ay mali kapag sabihin natin na ang Acts 2:38 is only applicable sa mga Israelites. Why? We have the proof na mayroong Samaritans. Okay, so maraming sabihin ninyo na exemption dahil sila ay half-blooded. Okay, so next, tingnan natin yung example number 3 natin kung sino pa at kung ano pang uri ng tao or grupo ng tao ang nakapag-obey or nakapag-apply nitong gospel sa kanilang buhay or inobey nila yung gospel. Next, number 3. Ang pamamahay or ang family ni Cornelius or si Cornelio at ang kanyang family. Okay, so ang story natin makita natin sa Acts chapter 10. Ang buong Acts chapter 10 diyan makikita yung story about kay Cornelius at ang kanyang family. So, ang gospel, ang mabuting balita, kung na-apply ito sa Hudyo, na-apply sa mga Samaritans, next is kay Cornelius at sa kanyang family. Si Cornelius, siya ay isang hintil. Siya ay isang Gentile. Kagaya natin, tayo ay, ang uri nating mga tao, though tayo ay Filipino, but we are considered as Gentiles. Tayo ay mga hintil. Wala tayong dugong wala tayong dugong Israelites or Hudyo, but we are called as Gentiles. Tayo ay mga Gentiles. So si Cornelius na naka-record sa Acts chapter 10, siya ay isang Gentiles. Again, so kung may magsasabi sa atin na ang Acts chapter 2 verse 38 is only applicable sa mga Israelites, so they are wrong. Sila ay mali. So, ang Acts 2:38 ay applicable sa lahat ng uri ng tao. Hudyo ka man, Samaritan ka man, or Hintil ka man, kagaya natin. So, kailangan nating i-obey, kailangan nating isundin or i-apply sa ating buhay dahil applicable din ito sa ating sarili. But before that, let me read. Okay, so basahin ko yung story dito sa Acts chapter 10 verse 44 to 48. Okay, so sabi niya dito sa 44, while Peter was still speaking these words, the Holy Spirit fell upon all those who heard the word. So habang nagpipreach si Apostle Peter, so sabi niya dito sa ating binasa, so ang Holy Ghost daw ay, ang Holy Spirit daw ay natanggap nila. So very rare, no? Kung sa ating panahon ngayon, parang rare na itong mangyari na habang yung preaching. But pero nangyayari pa din ito. Okay, so habang sila nakikinig ng preaching, they receive the Holy Ghost. So verse 45, and those of the circumcision who believe were astonished. So sino yung mga tao nito ng circumcision? So of course ito yung mga Israelites. So were astonished as many as came with Peter. So ito yung mga Israelites na kasama ni Peter. They were astonished. Why? Because when Peter preached in the family of Cornelius, again si Cornelio ay isang hintil. So habang nagpipreach doon si Peter sa bahay ni Cornelio, they were astonished because they received also the Holy Ghost. Kung ano yung natanggap ng mga Israelites in the day of Pentecost ay the same Holy Spirit yung kanila ding natanggap ni Cornelius at sa kanyang family. So they were astonished, as many as came with Peter, because the gift of the Holy Spirit had been poured out on the Gentiles also. So, ang Holy Ghost ay hindi lang para sa Israelites. So kung sasabihin nila na ang Holy Spirit ay para lang sa mga taga-Israel, sa mga Hudyo lang, again, they are wrong. Mali po sila dahil si Cornelius ay isang hintil, isang Gentiles, pero nakatanggap din sila ng banal na Espiritu. Verse 46, for they heard them speak with tongues and magnified God. So ano yung proof nila na nakatanggap sila ng Holy Ghost? Speaking in tongues. Okay, that was mentioned sa Acts chapter 2 kanina, verse 4. Okay, so narinig nila na speak in tongues din yung mga hintil na ito, mga Gentiles na ito. So, then, Peter answered, can anyone forbid water that this should not be baptized who have received the Holy Spirit as we have?
Okay? Verse 48, and he commanded them to be baptized in the name of the Lord, and they asked him to stay a few days. So, ang family ni Cornelius, si Cornelius at ang kanyang family ay nag-obey din ng gospel. Okay? In-apply din nila sa kanilang buhay. Yung Acts 2:38 na sinasabi natin na application ng gospel ay in-apply din nila sa kanilang buhay. So, mayroon tayong example na kalista na na-mention na natin yung Hudyo, mga Israelites, okay? Ang mga Samaritans, half-blooded na Israelites, at yung Hintil, which is si Cornelius. Alam niyo ang si Cornelius, makikita natin ang story niya sa Acts chapter 10. So, si Cornelius ay siya isang mabuting tao. Sa katunayan, siya ay prayerful. Okay? Sa katunayan, siya ay matulungin sa kanyang kapwa. I challenge you na basahin yung Acts chapter 10. Kaya kung mabasa niyo ang Acts chapter 10, ma-amaze kayo sa buhay ni Cornelius. Dahil napakabuti niyang tao. But then, hindi basihan yun, hindi natin masasabi na ang paggawa lang na mabuti ay makapagligtas sa atin. Why? So, kung sabihin natin na yun ay makapagligtas na sa atin, hindi sana hindi na pinatawag, hindi na pinapunta ng angel, si Apostle Peter para mag-preach kay Cornelius. But, since ang paggawa na mabuti ay tama yun, maganda yun, pero hindi yun sapat para i-base natin yung ating kaligtasan doon lang. Si Cornelius ay may maraming gawa, mabuting gawa. Siya ay matulungin, mapagdasal, at na mayroon siyang takot sa Diyos. Pero we know na si Cornelius ay sumunod din ng mabuting balita or na-obey niya din yung Acts chapter 2 verse 38. So, I challenge you if you have time to read Acts chapter 10 yung tungkol sa buhay ni Cornelius. Next is ang last nating mga example ng mga tao na sumunod na mabuting balita ay ang mga tao na taga-Efeso. Okay? Mga taga-Efeso. Okay, let me read. Okay, so Acts chapter 19 ito. Acts chapter 19. Verse 1 sabi niya, and it happened while Apollos was at Corinth that Paul, having passed through upper regions, came to Ephesus, and finding some disciples, he said to them, did you receive the Holy Spirit when you believe? Ito yung tanong. Did you receive the Holy Spirit when you believe? So they said to him, we have not so much as heard whether there is a Holy Spirit. So sabi ni Apostle Paul, sabi niya, natanggap niyo ba ang Holy Spirit nang kayo ay mag-believe? But they replied, itong mga taga-Efeso, they replied, sabi nila, di namin narinig, wala kaming gaano narinig tungkol sa Holy Spirit. So, sa maikling salita, parang sinasabi nila na, wala kami idea dyan. Okay, so, pagpatuloy natin. And he said to them, into what then were you baptized? Ito yung another tanong. Hindi kanino? Okay, sa anong pangalan or kanino kayo na i-baptize? Or anong baptism yung sinasagawa ninyo? And they said, they replied, sabi niya, into John's baptism. Okay, so, kung may idea kayo, ito na yung story kung saan na kausap dito ni Apostle Paul yung mga disciples ni John the Baptist. Okay, so next, verse 4, then Paul said, John indeed baptized with a baptism of repentance. Okay, so ini-explain ni Apostle Paul na si John the Baptist daw ay siya daw ay nagbabaptize ang tinatawag diyan is baptism of repentance, saying to the people that they should believe on him who would come after him, that is on Christ Jesus. So alam natin, konting kaalaman lang na si John the Baptist, siya yung naghanda ng daan ng Panginoon. So, sa verse 5, when they heard this, they were baptized in the name of the Lord. Okay, so since sila ay nabautismuhan sa baptism of repentance na pinag-preach sa kanila ni John the Baptist, so nang marinig nila ang sabi ni Apostle Paul, na kinanlan daw nila na paniwalaan ang tungkol kay Hesukristo, teaching. So, nang marinig daw nila ito,
So these people na mga taga-Epheso, they were baptized in the name of Lord Jesus. And sa verse 6, and when Paul had laid hands on them, nang nilay hands daw sila ni Apostle Paul, the Holy Spirit came upon them and they spoke with tongues and prophesied. So, nang after sila mabaptize sa pangalan ni Jesus, kay ng Panginoong Jesus, nang nilayhan sila ng Apostle Paul, they received the Holy Ghost. So, yun yung application, mga example ng mga application na in-apply nila, na-obey nila yung gospel. Again, ano ang gospel? Anong aplikasyon ng gospel? Ang application ng gospel ay ang pagsisisi, pagpabautismo sa pangalan ni Hesus Kristo para sa ikapatawad ng ating mga kasalanan, at ang pagtanggap ng banal na Espiritu. At ang tatlong bagay na ito na aplikasyon ng gospel ay sinunod, ay inobey ng iba't ibang klase ng tao. Una kanina is ang Hudyo. Okay? Ang Hudyo, ang mga Israelites, in-apply din nila sa kanilang buhay ito, sinunod nila, inobey nila. And pangalawa, yung Samaritans. Ang Samaritans, they are half-blooded Jews, mga half-blooded Israelites. At ang pangatlo, uri ng tao ay mga Gentiles. Example natin ng Gentiles dyan ay si Cornelio at syempre yung mga disciples of John the Baptist na mga taga-Ephesus. Okay, so hindi natin may pagkaila or hindi natin masasabi na ang Acts 2:38 ay para lamang yun sa mga Israelites. Why? Dahil na ating na-discuss, ating na-share na hindi lang yun nangyari or hindi lang sinunod yun ng mga taga-Israel. So, ang Acts 2:38 is applicable para sa lahat. Israel ka man, Samaritan ka man, half-blooded Israelites ka man, or wala ka mang dugong Israelita, Gentiles ka man, okay? So, applicable itong Acts 2:38 sa ating buhay at kailangan nating sundin para sa ating kaligtasan. Okay? So, ang lahat ng taong nakasulat doon sa aklat ng Acts, sa Book of Acts, okay, naligtas ay ang mga taong nakasunod ng mabuting balita. Okay, so sila ay nag-obey ng mabuting balita. So wala nang ibang mabuting balita na pwede makapagligtas sa atin. Alam natin yan, na-discuss natin last time na wala na ibang mabuting balita na makapagligtas pa sa tao maliban sa atin na i-discuss. Okay, Galatians, okay, sa book of Galatians chapter 1 verse 6 to 9, na-discuss din natin last time na may mga perverted gospels, may mga maling katuruan na maari tayo ay maaring tayo ay maloko or madala sa kapahamakan. Pero ang Biblia nagsasabi sa atin na kailangan natin maging maingat, okay? Kailangan natin na maging mapanuri kung ang gospel ba na sinasabi nila ay makikita talaga natin sa Biblia or hindi. Dahil ito ay napakalaking bagay na kailangan natin magawa or ma-apply sa ating buhay dahil nakasalalay dito yung ating kaligtasan. Okay, so sabi niya dito sa Galatians chapter 1 verse 9, ang mga tao daw na nangangaral ng ibang mabuting balita maliban sa pinapangaral ng mga alagad ni Jesus ay pagasumpain. Okay, so mayroong curse. Okay, basahin ko para sa inyo. Okay, sabi niya sa verse 9, Galatians chapter 1 verse 9, sabi niya, as we have said before, so now I say again, if anyone preaches any other gospel to you than what you have received, let him be accursed. So mayroong sumpa, okay? Mayroong curse sa mga tao na nagtuturo ng ibang mabuting balita maliban sa itinuturo ng mga alagad ni Jesus. Okay, so sa mga kaibigan ko, gusto kong i-remind kayo, gusto kong i-share sa inyo na wala na ibang mabuting balita maliban sa binabahagi or ipinipreach sa atin ng mga alagad ni Jesus na nakarecord sa Biblia. Okay, so next na tanong, huling tanong na lang. Okay, so bago tayo magtatapos, huling tanong, kailan ito dapat sundin? Kailan daw natin dapat ito sundin, itong mabuting balita? Okay, so
Alam naman natin na napakagrabe na talaga yung mga nangyayari sa ating mundo. Kalat na yung mga sakit, mga trahedya, lindol, okay, so at iba pang mga trahedya na nangyayari sa ating mundo. Yun lamang ay mga patunay na malapit nang bumalik ang Panginoong Hesus. At ang tanong natin, kailan ito dapat sundin? Kailan dapat natin sundin ang gospel or ang mabuting balita? 2 Corinthians chapter 6 verse 12, sabi niya, "For he says, in an acceptable time I have heard you, and in the day of salvation I have helped you. Behold, now is the accepted time. Behold, now is the day of salvation." So kung ang tanong natin, kailan pa natin dapat sundin or i-apply sa ating buhay itong gospel na ito, kung kailan pa natin sundin itong Acts 2:38 ito, ang sagot is now. Ngayon. Okay, so nawa ay inyong suriin na maigi yung aking binabahagi sa inyong mga points, mga salita ng Diyos. Kung gusto nyo pa makita yung ating lesson 1 at saka lesson 2, pwede nyo scroll down sa aking timeline, hanapin nyo lang yung videos dyan at na-share ko yun. And inyong unawain, kung gusto ninyong i-check sa inyong Biblia mismo para makasigurado kayo na totoo nga ang aking sinasabi, pwede. At kung may mga katanungan pa kayo, pwede nyo rin na iwan dyan sa ating comment section or pwede nyo naman akong i-private message. So, wala nang ibang paraan para maliligtas ang tao. Ang mabuting balita lamang na pinag-utos ng Panginoong Hesus ang kailangan nating sundin, ang dapat nating sundin para tayo ay maligtas. Because Jesus is coming very soon. Malapit nang bumalik ang Panginoong Hesus, malapit na dumating ang pagwawakas, and kailangan natin sundin itong mabuting balita. So again, kung may mga katanungan kayo, inquiries, pwede nyong iwan dyan sa ating comment section. Okay, kahit sa ang post ko na makikita sa aking timeline, pwede kayo makapag-comment dyan kung may tanong kayo tungkol sa Word of God. Okay, so sisikapin kong sagutin. Kung hindi ko kayang masagot na sa akin lang, okay, mag-alala, marami pa naman akong pwedeng mapagtanungan. Nandito naman yung aking mga pastor, kuya ko, and sikapin namin na maisagot gamit itong Biblia. So, lahat naman ng ating katanungan, basta patungkol sa salita ng Diyos, ay masasagot natin gamit ang Biblia. So, kung may mga tanong kayo, kahit out of topic sa ating lesson 3, the application of the gospel, pwede nyong iwan sa ating comment section. And kung gusto niyo ng Bible study, home Bible study, free home Bible study. Again, that is free, libreng home Bible study. Pwede nyo po akong i-message directly. Okay, so pupuntahan po namin kayo sa inyong mga tahanan and kami po ay mag-share sa inyo tungkol sa salita ng Diyos, tungkol sa gospel. And iniimbitahan rin po namin kayo. We are inviting you kung gusto niyo po, yung aming church ay bukas. And kung gusto niyo mag-attend ng aming mga church services, makikita mamaya sa ating. So welcome po ang lahat. Kahit sino po ay welcome kung gusto po ninyong mag-attend ng aming mga church services. Okay, so yung ating address po ay nasa Lotelia Street, District 4, Sibalam Antique. Katunayan, mamaya po mga 6 p.m. tayo ay mayroong Bible study dito, series Bible study. So kung may mga time kayo, kung malapit lang kayo dito, kung malayo man, pwede kayong makapag-attend kung gusto niyo. So yun po, yung lesson 3 natin is tungkol sa application of the gospel. So see you sa next nating Facebook live video. Another lesson na naman yung sa susunod. It's either repentance or saving faith. So see you again. Goodbye. God bless everyone.